pirata sa buong karagatan. Hindi mo to makukuha hanggat nasa akin ang mahiwagang mapa. Hindi! Teka nga. Ay, naku, Nini, Indong, kayo nga'y maupo. Kayo nga'y mga upot, kayo puro na lang piratahan. Alam niyo ba gang may mga naging pirata o invaders din na sinubukan tayong sakupin? Naaalala niyo yung kinuwento ko sa inyo na may mga malalaking galyon na pumondo dito sa bayan natin? Opo, ate. Totoo po yun? May treasure din po ba? Oo, dito mismo sa Infanta. Gusto niyo bang malaman kung ano yung kayamanan dito sa atin? Sige po, ikwento niyo po. Pero ano muna ang gagawin kapag makikinig sa isang kwento? Uupo ng maayos. Huwag muna mag-cellphone at makipagdaldalan. Tahimik na makikinig at buksan ang isipan. Kaya makinig kayong mabuti at atin ang sisimulan. Noong 1600s, ilang ulit na sinalakay ng mga Olandes o kilalang Dutch invaders ang Pilipinas. Gusto nilang agawin ng bansa mula sa Espanya. Gobernador General, ang mga Olandes! Naunawaan ko, hindi naligtas ang ating mga galyon. Kailangan na natin ng bagong pondohan. Kung gayon, iniutos kong ilipat ang astillero mula sa sandaling ito. Ang Binangonan de Lampon ang magiging bagong pondohan ng bansa. Dahil sa banta ng mga Dutch invaders, pansamantalang ginamit ang Binangonan de Lampon bilang alternatibong ruta ng mga galyon. Naging sentro tayo ng kalakalan. Kaya't noong 1642, ang Almiranta, Nuestra Señora de la Encarnacion, at ang Kapitana, Nuestra Señora del Rosario, ay pinapaglayag mula sa Binangonan de Lampon patungong Acapulco, Mexico. Dumaan ang ilang taon at tumigil na ang sagupaan. Dumating ang kapayapaan. Patuloy pa rin ginamit ang pondohan, ngunit di rin ito nagtagal. Iniuutos kong lisanin na ang pondohang ito. Sunugin ng mga kabahayan, ang mga baluarte, kilos! Nabaon sa limot ang alaala ng galyon sa bayan natin. Na ang tanging nagpapaalala na lamang ay ang pangalan ng bayan ng Real Quezon na nagmula sa pangalang Puerto Real de Lampon. Wow, galing naman. Parang action movie pala yung history natin noong 1600s. Pero ano po yung pondohan? Ang pondohan naman, ito ay pantalan. Daungan o port kung tawagin. Dito tumitigil yung mga galyon, tapos binababa nila yung angkla nila, naglo-load sila o nag-unload ng mga kargamento o tao. Actually, may mga dumadaong ng mga sasakyang pandagat sa Lampon. Sadyang dahil lang sa banta ng mga Dutch sa Maynila, kaya tayo naging alternatibong pondohan ng Cavite. Ay pero ate, bakit po nila sinira ang pondohan? Sayang. Ganito naman iyon. Kahit natapos nang maglaban yung Kastila at ang Dutch, kinakailangang maalis yung trace o bakas na naging pondohan ng ating bayan para maiwasan na matuntun tayo ng iba pang invaders. May iba pa po? Ito na nga, next chapter na tayo. Sumunod naman na gustong sumakop sa atin ay ang mga Briton o British invaders. Makinig kayo mabuti ha, dahil isa ito sa mahalagang kilos na ang ating bayan ay kasali para maprotektahan ng isang kayamanan. October 5, 1762. Bumagsak ang Maynila sa kamay ng mga Briton. Isinuko ito ni Arsobispo Rojo na kumakatawan sa gobyerno. Ngunit si Gobernador Simon de Anda y Salazar ang naging tinig ng pagputol. Tumakas siya papuntang Bacolor, Pampanga at iprinoklama ang pagiging gobernador general. Ako ang kinatawan ng hari ng Espanya. Hindi tayo magpapasakop.
Nakipag-ugnayan si Anda sa mga paring Pransiskano. Bumuo sila ng sistema ng komunikasyon. Sumulat siya sa pamumuno ni Padre Roque. Pero bago pa man masakop ng mga Briton ang Maynila, plano na nilang mangbihag ng mga galyon na naglalaman ng pilak mula sa Mexico. Ngunit ni isa ay wala silang nabihag. Hanggang sa makarating sa mga Briton at maging kay Anda ang impormasyon tungkol sa kinalalagyan ng isang galyon. Ang galyong Filipino. Ang galyong nagkakarga ng milyong-milyong pilak. Mula Mexico, nakarating ang galyong Filipino sa Palapag, Hilagang Samar. Kaya't inutusan ni Anda ang mga kinatawan na kunin ng bariyang pilak bago ito makuha ng mga Briton. Sumulat si Padre Roque sa mga paring Pransiskano. Na ipabatid sa atin ni Don Simon de Anda ang kagyat na pangangailangan na mailipat sa ligtas na lugar ang mga pilak. Sa tulong ng mga kura, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang pamumuno sa paghakot ng kayamanan. Kailangan nating magbadali. Ang mga bariyang pilak ay inilipat mula Palapag, Pulanggi, Iriga at Mauban. Sa Mauban, inihanda ng mga paring Pransiskano ang 28 bangka. Ang mga bariyang pilak ay inilipat mula Mauban, Isla ng Alabat, Binangonan de Lampon, Polillo, Alipatat at Dingalan. Naging matagumpay ang kanilang plano. Safe na nakarating ang kayamanan sa Dingalan at sinalubong ito ng tauhan ni Anda para itawid naman sa Pampanga. Ay, Ate Ilay, ano po ba yung kayamanan at bakit po ito importante? Paano naman? Millions of silver coins yun. So, napakalaking halaga. Kaya ganun na lang yung pagpupursige ni General Anda na makuha yung kayamanan dahil ipambibili niya yun ng armas laban sa mga British invaders. Ah! Kung nakatulong po tayo laban sa mga British noong 1700s, paano po tayo? Di ba kailangan din po natin lumaban sa mga Kastila dahil nag-invade din po sila sa atin? Oo naman, kailangan pa rin natin ng tunay na kalayaan. O game, ready na ba kayo sa last chapter natin? Natatandaan nyo naman, hani, noong tawaging Komandansyo Politiko Militar de Infanta ang Binangonan de Lampon? I-take note nyo yan, ha? Dahil isa yan sa mga naging daan para makilala ang Infanta bilang parte ng revolusyon. Koronel, armado ng ang lakas na baril ang mga Kastila. May patutunguhan pa ba ang labang ito? Makinig kayo. Sasayangin pa ba natin ang pagkakataong palayain ng ating bayan? Patuloy na lamang ba tayong magagapi at magtatago sa singit ng ating mga kalaban? Ito, gagamitin natin ang mga palapang ito upang linlangin ang mga kalaban. Ang mga may armas sa unahan, ang mga may palapa sa likuran. Hindi mangmang ang mga Indio. Ipapanalo natin ang labang ito. Yun po pala revolusyon ng bayan natin, han eh. Astig po. Nauto po nila yung mga kalaban gamit ang palapa. Ay, ate, sino na nga po si Colonel Pablo Astilla? Si Colonel Astilla ang isa sa mga namuno sa revolusyon dito sa ating bayan. Nang may panalo natin yung laban sa mga Kastila, isa siya sa lumagda sa Acta de la Independencia. Ito ay isang katibayan o kasulatan ng kalayaan ng Pilipinas. Ang paglagda ni Colonel Astilla ay nangangahulugan ng pagsuporta ng ating bayan na noon ay lalawigan sa layunin ng kalayaan. Wow! Ay ate, may nakalimutan ka. Ha? Ano naman yun? Yung kayamanan. Oo nga ate, ikwento mo na para makapag-real treasure hunting na tayo. Please! Kayamanan? Abay, nabanggit ko na ah. Ha? Hindi pa. Saan ba yun? Andyan oh. Dito? Oo,
sa atin mananatili ang mga kayamanang ipinasa sa atin ng ating mga ninuno. Ang pagiging madunong, matapat, mauwido at makabayan. Kaya tayo bilang mga infantahin, kailangan pagbutihin nating ingatan at gamitin ang mga kayamanang ito, honey. Eh di magiging doktor ako. Ha? Para mahukay ko yung treasure sa heart ko. Ano ka baga? Hindi yun ganayon. Joke lang naman, natawa ka nga eh. Ay nako, kayo talaga, diyan kayo magaling sa kalokohan. Ay ano, tara na, tayo maglaro na lang ng treasure hunting. O, tanggalin mo na yan. O, ito ng mapa. Buksan natin ang kasaysayan Pa. sa ating